Narito na po ang episode 69 ng Magandang Dilag mga kapuso, araw ng Biyernes. Nagkakausap nga itong sina Sophia sa itong si Atty. Eric at napag-alaman nga niya na pumayag itong si Sophia sa plano nga pagiging magjowa muli ni na Jared sa ni Gigi. Pinag-aalalahanan niya baka nga ma-inlove na naman tong si Gigi sa loko-lokong yun. Sabi naman Sophia, alam ni Gigi ang ginagawa niya, attorney. Relax ka lang. Lalo na ngayon inaasikaso ni Gigi yung engagement party nila. Ano po? Engagement party? Huwag niyo pong sabihin na pumayag din kayo. Relax lang ulit, attorney. Diba sabi ko sa'yo mag-relax ka lang. Eto hindi ko naman sa minamaliit ang posisyon mo. Pero ikaw ba? Meron ka bang napakulong ni isa sa mga ilusoryo or elite squad? Hindi ba wala? Kaya ito lang ang masasabi ko sa attorney. Pwede, hayaan mo na lamang si Gigi na matupad ang mga pangarap niya na makapagiganti. At eto na, pinakikita niya na sa'yo na hindi niya tinanggap yung offer mo sa kanya. Kaya it's time na para mag-move on ka. Eto, kung sakasakaling maging kayo at ilayo mo siya, sa tingin mo ba makakapagiganti siya? Siyempre hindi. Hindi niya magagawa yung makapagiganti sa mga ng abuso sa kanya. Ano yun? Ganun-ganun na lang. Kaya naman itong si Atty. Eric naglalasing kasama si Cyrus dahil nga affected siya sa engagement party ni na Jared sa ni Greta. Sabi naman ni Cyrus, akala ko ba bro hanggang inom lang, kaso nagpakalasing ka na. May meeting pa ako bukas, hindi na kita masasamahan pag-uwi. Ano, sabihin mo na kasi ang problema. Inagaw niya yung cellphone ni Atty. Eric at nakita nga niya na nalalapit na pala engagement party ni na Jared sa ni Greta. So ito pala ang dahilan bro. Kaya pala. Ngayon merong isang customer na dumating. Dahil nga sa sobrang kalasingan ni Atty. Eric, na pagkamala niya na yung lalaking dumating ay si Jared. Yun yung paningin niya. Sabi niya, ikaw walang niya ka. Pumunta ka pa talaga dito. Alam mo, ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito Kung bakit nawala yung pagtingin sa akin ni Gigi, sabi niya So naghamon siya ng away. Kaya na nagkasuntukan na. Pinigilan na ng mga guard. Ayan. So inawat na rin ni Cyrus, sabi niya, pasensya na. Bro, ako na bahala rito. Paubaya mo na sa akin to, balato mo na sa akin. Bro, tinan mo nga, hindi naman yung si Jared Nahimasmasan na si Atty. Eric. Sabi ng lalaki, pwede ba? Umayos kayo, iuwi mo nga yung kaibigan mo. Sabi niya, Samantalang itong assistant ni Greta, sinabihan yung mga gwardiya na huwag papapasukin yung babaeng ito. Pinakita yung identity ni Blair sa mga gwardiya para nga naman hindi siya makapasok. Kasi alam na talaga ni Greta na manggugulo itong si Blair sa engagement party nila. So syempre itong si Blair nag-aabang sa labas. Saktong-sakto dumating na yung mga chef galing sa catering. Naghatid na sila ng mga kasangkapan. So ang ginawa ni Blair, pumasok siya doon sa loob ng sasakyan. Ito namang sina Luisa saka si Donna, nag-aalala sila para kay Gigi sa engagement party kasi panigurado darating doon si Blair. Sabi naman ni Luisa, ano kaya Donna, mag-disguise tayo para naman kahit paano masuportahan natin si Gigi in case na saktan siya ni Blair. Oo nga Ninang, manonood lang tayo doon. Sabi naman ni Gigi, ito naman si Beshi, ginatungan pa, supportive pa. Alam mo Nay, relax lang, okay? Walang mangyayari sa akin kasi ni Anino ni Blair hindi makakarating doon sa venue ng engagement party namin kasi sinabihan ko na yung mga staff sa yung mga gwardiya na huwag papapasukin si Blair. Samantalang kung si Blair nakapagpalit na, nakapang chef na siya, chef uniform. Ngayon kinausap niya yung gwardiya, sabi ng gwardiya, para po ba sa catering? Opo, hinahanap po kayo ni Miss Greta, kung maaari makipagkita po kayo sa kanya para masabihan kayo. Samantala, nagisimula na nga itong engagement party. Isinasayaw na ni Jared si Greta. Kunwari, hindi alam ni Greta yung proposal, diba? Pero ang totoo niyan, alam niya na yan. Nagkukunwari lang siya na kunwari na siya na carried away siya sa mga nangyari at kung may paluwa-luwa effect pa siya. Kasi biglang pinahinto yung music Tapos pinahinto ni Jared yung sayawan Pinaupo niya si Greta, sabi niya, alam mo, nag-propose na ako sa'yo pero wala akong dalang singsing.
Sa pagkakataong ito, meron akong dalang singsing. Greta, pwede ba kitang maging wife at makasama habang buhay? Sabi naman ni Greta, no, yes, sige na, isuot mo na yung singsing na yan, sabi niya, no. Talagang kunwari, nagulat si Greta sa mga nangyari, pero alam na nila yan, diba? Kunwari, na-surprise si Greta, and then nagpalakpakan yung mga tao. Nandiyan din sina Magnus, si Riley, saka si Allison. So yun na, nag-cheers na sila. Nagpalakpakan sila. Ngayon, ang napunan ni Magnus, sabi niya, mabuti na lang talaga at hindi nyo to sinabi kay Blair. Kasi kung nandito yun, panigurado, manggugulo yun. Sabi naman ni Riley na, oo, hindi ko naman talaga sinabi. Sabi naman ni Magnus, no. Kasi kapag nandito siya at nanggulo siya, ipapakaladkad ko siya sa mga guards ko. Sabi niya. Samantala tong si Blair nandito na nga sa comfort room, sa may restroom. Meron siyang dalang ayan no, parang tela, makapal na tela. Nagsuot pa siya ng shade. Inubad niya yung suot niyang pang chef. Ayan, nakaputi na naman, naka-white dress na naman tong si Blair. At akala mong kung sino, kung pumasok, talagang talaga siya, no, gate crusher talaga siya. Habang nag-i-speech itong si Greta, nagpapasalamat, sabi niya, marami pong salamat sa inyong lahat, sa mga dumalo. Nagpapasalamat po ako. At ito lang masasabi ko sa aking mapapangasawa balang araw. Abe, no? Babe, maraming salamat sa iyo. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayong araw. Sobra-sobra. Mahal na mahal kita. Ngayon, nawala ng sound. No, nawala ng microphone yung niya. Yung salita niya. Hindi na marinig. Nagkaroon ng technical problem. Kaya tinawag niya doon sa staff. Ngayon biglang dumating si Blair, umeksena. Sabi niya, no, hi Jared, hi Greta. Ayan, sabi niya, bakit hindi mo na rin sabihin na isa kang kabit, isa kang malandi? Ba't hindi mo na rin aminin sa mga tao dito na inagaw mo ang fiancé ko, na mapapangasawa ko dapat pero sinulot mo? Sabi naman ni Jared, no, what are you doing here, Blair? Please lang tumigil ka na, umalis ka na. So nagulat si Greta, sabi niya, bakit nakapasok to? So nagulat sila kasi talagang tinapon ni Blair yung laman ng tela, may mga sawa pala. Ang daming ahas. Natakot din sina Allison, nagpilian sina Riley. So umeksena tong si Magnus, gumitna siya. Kasi kailangan nasa unahan siya. Nasa likod niya yung mga babae. Samantalang tong si Greta napakakit po sa may sopa. Ito namang si Jared, niligtas na naman niya si Greta sa pagkakataong ito. Kinuha niya yung tela at inihagis niya doon sa ulo ng sawa para hindi ito makakita. Pagkatapos binuhat niya si Greta. Ayan, binuhat niya. Knight in shining armor talaga siya ni Greta, no? Ilang beses na siyang niligtas na naman ni Jared at talagang nahimasmasan na itong si Greta dahil nga sa sobrang takot. Ngayon, ito namang si Blair, siya ang gumagawa ng dahilan para lalo siya magselos. Selos, di ba? Hindi man lang siya niligtas ni Jared. Binuhat pa talaga ni Jared si Greta. Pagkatapos nun, dumiretso na sila ng pulis para magsampa ng kaso kay Blair. Sabi naman ni Blair, sige, sampahan niyo ako ng kaso at nakahanda naman ng pampiyansa ko. Diba, attorney? Sabi ni attorney, yes. At sabi naman ni Greta, alam mo, maghahain na rin kami ng protective order. Sabi niya, no? Para hindi ka na rin makalapit sa amin. Alam mo, ba't kasi hindi mo na lang tanggapin na kami na ni Jared at ikakasal na kami? Wala na kayo dahil akong pinili niya. So nagalit si Blair, napikon na naman. Nagkasabunutan. Sabi ni Greta, no, alam mo, i-stapler ko na yung bibig mo para tumigil ka na sa kakadada Punong-puno na ako sa'yo Sabi niya, namumuro ka na talaga sa akin Nagkagulo sa presinto. Sabi naman ni Jared, talaga bang ngayon nyo pa gagawin yan Dito pa sa presinto, sa pulis, sa harapan pa ng mga pulis. Nagkaawatan sila. Sabi naman ni Blair, no, hindi ko kayo titigilan. Hindi ako hihinto sa paghihiganti sa inyong dalawa. Sabi ni Blair, no? Binigyan niya ng babala. So umalis na nga itong sina Jared saka si Greta at naiwan na nga si Blair. At ito na nga, napag-usapan na ng Elite Squad na hindi nila bibigyan syempre ng invitation si Blair at hindi dapat nila ipaalam kung saan ang venue ng kasal.
para hindi ito manggulo pa. Yan ang napagdesisyonan ng Elite Squad. Yan, at talagang sumang-ayon din naman sila para nga sa ikabubuti ng kasal nila. So talagang planado na, no? At talagang itutuloy na talaga nila yung kasal. Samantala, meron tumating na waiter at sinabi, Sir Jared, meron pong delivery para sa inyo. Hindi po nagpakilala basta binigay na lang po ng delivery man tapos bigla po umalis. Nung dahan-dahan na binuksan ni Jared yung box, naglalaman ng sulat na punong-puno ng mga uod. Yung mga malalaking uod, kaya natakot itong sina Riley sa si Allison, nagtilian na naman sila. Merong sulat doon, binasa ni Jared. Binanggit niya, ito, sabi niya, Congrats Jared, go! Alam na ba ng bride mo kung anong klaseng tao ka talaga, na basura ang ugali mo at inuud na ang kaluluwa mo. Dapat sa'yo ay masunog o ilibing ng buhay. Hayop ka, sinabi niya, no? So, napagkamalan nila na si Gigi ang may gawa nito. Sabi ni Jared, to is Gigi. Ako, nasisi pa si Greta sa pagkakataong ito. Sa tingin ko, hindi si Greta may gawa nito. Tingin ko si Blair. Sabi ni Greta, no? Babe, no offense pero bakit ba kasi ginagawa sa ito ni Gigi? Bakit ba galit na galit siya sa'yo at gusto niya magigante? Sabi ni Magnus, no? Don't care about her, Greta. Isa lang siyang babaeng squatter na talagang pinipilit ang sarili kay Jared na makakasal sila. Sabi naman ni Riley, no? Dito po pwede, Magnus. Paano na lamang kung bigla siya magbalik at higantihan niya tayo? Baka panakit pa siya. So sabi ni Magnus, no, hindi ko hayaan na mangyari yan. Dahil hanggang ngayon, hinahanap ko kung nasaan yung Gigi Robles na yan. At sisiguraduhin ko mamamatay na siya kapag nakita ko siya. Samantalang tong si Greta, tuwang-tuwa habang kinakausap si Sofia, sabi niya, ang tanga-tanga nila, no? Ang tanga-tanga niyang Magnus na yan. Hindi niya alam, yung hinahanap niyang magandang dilag ay nasa harapan na niya. Sabi naman ni Sofia, no, ang dali talagang paikot-ikutin at ututuin na Elite Squad, no? Sabi naman ni Greta, ang tatanga nila, tita, ang dali nilang utuin. Samantala, nagkaroon ng bonding yung mag-best friend. Kumain sila sa isang luxury na restaurant nang sila lang dalawa. So yun na nga, planado na nga talaga yung kasal at talagang itetext pa talaga ni Greta si Jared para sabihin na Imus. Sabi naman ni Donna, Imus, ano yun? I miss you so much. Ganun ba ibig sabihin nun? O mabuti pa, na lang, China na lang. Nagbibigay sila ng mga abbreviation. Nagkakatuwaan sila. Ngayon, hindi nila namamalayan, kakain din pala sa restaurant na yun yung dalawang bruha, sina Allison sa si Riley. Naku po, makikita sila. At kinakailangan nila magtago. Nag-uudyukan pa yung dalawa, sabi ni Donna. Nakita yung dalawa Nandito yung dalawang frenemies mo, yung mga bruha. Sabi naman ni Greta, Onas, ano pang hinihintay mo? Magtago ka na. Alam naman makita ka pa, sabi ni Donna, no? Alam nga naman magkasya ako sa ilalim ng lamesa. Isa laking kongkong ito. Ikaw na magtago, maliit ka. Ako pa talaga, oo. Ako na bahala dito, sige na. So yun na nga, napilitan na nga magtago si Greta. Sabi ni Donna, yung bag mo, baka makita pa yung kamay mo. Ako na bahala dito. Tapos kinuha ni Donna isang baso, sinalin sa baso niya. Abi, baka malaman pa na may kasama ako. Ngayon nakita siya ni Allison. Lumapit na, sumunod tong si Riley. Nagtatago si Donna, kitang-kita na naman. Sabi ni Allison, wait, ikaw yung kaibigan ni Greta, yung squammy girl? Sabi ni Donna, no, ako nga, ano naman ngayon? Saka, alam nyo ba, environmental friendly ako Ayoko sa mga taong plastic. Kaya pwede ba umalis kayo sa harapan ko? Sabi ni Riley, no, alam mo, mukhang hindi pa kasya yung isang buwan mong sweldo dito sa pagkain dito sa restaurant kasi sobrang mahal ng isang meal dito, hindi mo ma-afford. Dapat hindi ka nababagay dito. Ngayon natapakan ni Riley yung kamay ni Gigi, comedy Napaaray si Gigi, ang ingay Narinig nila. Tapos sabi ni Allison, wait, Riley, narinig mo ba yung isang sigaw? Sigaw na parang nasasaktan Naku po, patay. Dito na po nagtatapos ang review ni Rika para sa araw na to. Abangan natin sa Lunes, October 2
episode 17 na magandang dilag. Mukhang merong binabalak itong si Sophia dahil inutusan niya itong si Donna na pumunta ng munisipyo para nga tulungan itong si Attorney Eric, 'di ba? Na makipagkita rito kay Mayor Magnus dahil meron silang binabalak. Mukhang ililis nila ng landas itong si Mayor Magnus kasi ang sabi rito ni Attorney Eric, alam ko kung nasa saan si Gigi dahil pares natin siyang hinahanap, 'di ba? Makakatulong ako para madali mo siyang mahanap. Samantala, ipinasyal ni Greta itong nanay niya, si Luisa, sa parke. Kinakabahan itong si Luisa kasi iba talaga kapag yung umandar yung kutob ng isang ina. Diba? Talagang merong mangyayaring masama. Is either good or bad kapag umandar yung isang kutob ng isang ina. At ito na nga, speaking of the devil, biglang dumating ito si Mayor Magnus. Mukhang namukhaan itong si Luisa. Yan ang pakatutukan natin sa Lunes, mga kapuso, kaya wag na wag natin itong palalagpasin. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel Kapuso, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes sa Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Magandang hapon, happy weekend sa mga kapuso, happy viewing, maraming salamat po sa inyong panonood, and God bless us all.